Sigurado maganda ang gising kapag fit and healthy, kaya tutulungan namin kayo pagdating sa inyo pong kalusugan. Kasama syempre ang mga doktor ng bayan dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya makakasama po natin ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang inyong pong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang... Samantala, narito ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doc! Good morning, Connie, at good morning sa lahat nating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Para sa isang buntis, normal lang ba daw na walang nararamdaman na morning sickness? Ang tanong na yan ipinadala ni Emily Endoma. Maswerte ka nga, Emily, wala ka naramdamang morning sickness, no? Kasi ito ay very common din sa mga babae during the first trimester of pregnancy. Yung bang sinasabi nilang naglilihi. Pero hindi naman lahat kasi ng mga babae nakaka-experience nito. At syempre, kung ikaw ay very sensitive sa mga hormonal changes ng pregnancy, ay malamang makaka-experience ka ng mga ganito. Yung pagduduwal, pagsusuka sa umaga, naging irritable ka, o di kaya may mga pinipili kang pagkain o may pinipili kang amoy na yun ang gusto mong amuyin araw-araw o kakainin araw-araw. So kung wala kang naramdamang mga morning sickness o yung mga simptoma ng paglilihi, ay okay lang yun, hindi naman problema. Mas maganda pa nga yun at wala kang naramdaman, mas mai-enjoy mo yun. Ngayong umaga sa Pinoy MD, diet na sing sustansya pero di sing mahal, plant-based diet kung saan ang mga gulay at prutas pwedeng mapita sa bakuran, aming ibibida. At retiradong guro na 72 years old na, yakang-yaka pang magbuhat? Ano ang benepisyo ng resistance training lalo na sa mga nagkakaedad na? Sinong may sabi na ang pagbubuhat para lang sa mga bagets? Paano kung sabihin namin sa inyo na ang bida sa pagbubuhat sa gym na ito 72 years old na. Aba-aba, si Lola, ang malakasan. Ang nakamamanghang Lola na pinusuan sa social media. Walang iba kundi si Teresita Isidro o mas kilala sa tawag na Lola Tess na tubong antipolo. Si Lola Tess, isang retiradong guro sa isang universidad sa Metro Manila. Pero tumigil man sa pagtuturo, hindi raw natatapos ang kanyang pagkatuto at ang paggalaw-galaw ng kanyang mga buto-buto. Kaya naman si Lola Tess, itunuon ang oras sa pagta-travel at pag-akyat ng bundok. I can do a lot of things, medyo baliw-baliw na things. Like, yun, maakyat ng bundok at sa edad ko, nagugulat sila kasi nakaakyat ako ng bundok. Hindi ako yung normal na matanda. Nature lover talaga si Lola Tess. Ito na rin daw ang paraan para makaiwas siya sa stress. I really love nature. I feel relaxed pag nasa nature ako. Si Lola Tess may itinatago palang sikreto. Hindi lang daw kasi siya nature lover dahil ang isa pa niyang trip, weight exercise o resistance training. Nagsimula lang daw ang resistance training ni Lola Tess noong nakaraang taon nang makaranas daw siya ng depresyon simula ng magretiro. Kasi madalas nag-iisa ako. Yun yung nag-set yung depression. So nag-umpisa akong mag-gym para mag-connect ako sa mga tao. Para magkaroon ng friends. Importante kasi sa matanda yung may connection sa kapwa. Pero bukod dito, mainam daw ang resistance training para sa mga nasa edad ni Lola Tess. Mga binibigay ko na exercise kay Ma'am Tess, more on functional movements. So functional movements, ito yung mga exercises na pwede nating na-apply natin in a daily basis, which can also benefit sa natin lifestyle, lifting objects, especially yung mga proper posture. Ayon sa mga eksperto, nagsisimulang bumaba ang muscle strengths ng isang tao kapag umaabot na po siya sa edad na 30 years old.
Pagtungtong naman po ng 50 hanggang 60 years old, mas bumibilis ang paghina ng mga muscle na posible ring makaapekto sa pagrupok naman po ng mga buto. Kaya payo ng eksperto, mainam na mga may regular tayong exercise katulad po ng weights o resistance training para patibayin po ang ating buto. By the time that nag-reach ka ng 60, mas maganda if magkakaroon ka ng muscle training or weight training para ma-improve mo yung conditions mo. Pwede rin siyang makaiwas sa mabilisang pag-deteriorate or pagbaba ng bone density or yung mismong affected sa buto. Kaya naman ngayong araw, isinama tayo ni Lola Tea sa kanyang training para ipakita niya ang kanyang lakas at tibay sa pagbubuhat. Ready na ba kayo mga kapuso? Matapos ang 5 minutong stretching, sinimula ni Lola Tess ang pagbubuhat sa squats. Before tayo mag-execute ng movement, make sure na proper yung posture natin. Shoulder level stance, ano lang yan, ina-apply natin in a daily basis. Kung saan hawak niya ang 10 kilos na bakal, habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang mga balakang ng paulit-ulit. Ang pangalawang ehersisyo naman ni Lola Tess, ang overhead press na mainam para sa postura. As you can see, ang nakikita nyo lang ang movement niya is yung upper, which is yung shoulders, yung arms, yun lang yung gumagana. Pero, hindi nyo alam na gumagana din ang core dyan, especially yung legs. Sunod naman ang leg raises para maging stable ang katawan at mainam din para sa mga sumasakit ang kasukasuan. At ang panghuli ay ang deadlift, kung saan 40 kilos lang naman na barbell ang binubuhat ni Lola Tess. Deadlift improves better posture, tapos leg strength, and grip strength also. Main compound movements. Yan yung deadlift, squats, tsaka yung overhead presses. So benefits naman nun, larger muscle group yung gumagana. Kayo pa, mayabang ako eh. Kaya lang mamaya, tulog ako. Pero ang tanong, safe ba ang ganitong ehersisyo sa edad ni Lola Tess? Ang weight training or any type of sports, nag-i-improve yung sarcopenia dahil lumalakas yung muscles mo, nagkakaroon ka ng power and strength. And at the same time, na-combat din niya yung coordination problem since nagkakaroon ka ng modal training, meaning to say, nag-i-improve yung flexibility, yung stamina, endurance, tsaka yung coordination mo sa katawan dahil dito sa mga activities na ito. Straight ng upper body. Paalala ni Doc, mainam man sa katawan, hinay-hinay lang para iwas injury. Dahan-dahan ang weight training. Every week or every training session, kailangan gradual or dahan-dahan ang pagdagdag ng weights. Hindi pwedeng tatalon tayo from 1 to 100. Kailangan mag-start from 1 to 2 to 3 hanggang maka-reach ng 100. Reach your core. Mahalaga raw na may gabay ng fitness coach bago gawin ang mga ganitong ehersisyo. Mas maganda syempre na guided siya with either physical therapist or kailangan merong someone na knowledgeable na pwede siyang tulungan dun sa journey nila. Better know the fitness level of the client. So, part of the assessment yun kasi hindi tayo makakapagbigay ng isang exercise if hindi natin na-assess ng maayos si client, especially elderly people na. So, kailangan nila mas tutok yung mga execution ng movements nila. Wala raw sa edad yan. Kung hindi, nasa pangangalaga sa kalusugan. Basta may gabay ng eksperto, Chest out. dapat tuloy-tuloy lang sa pag-ehersisyo. Fitness goals, taas ang kamay ng mga nag-workout dyan. Pero tandaan ha, ang exercise dapat sinasabayan rin ng healthy diet. Pero pag-aalala ng iba, kapag sinabing dieta, mahal! No worries mga kapuso, we got you! Dahil swak na swak daw dyan ang diet na healthy na, mura pa. Abangan yan mamaya. Ilan na ang anak mo? Yan daw ang tanong noon sa 30 taong gulang na si Yang Lim mula Putatan, Iloilo nang minsan siyang lumobo.
nagsabi sa akin na mukha daw ako may anak, ilan na ba yung mga anak ko. At kasi ang laki-laki ko na eh, yung timbang ko dati is 56 kilograms. So doon na rin umabot sa point na parang boiling point na rin na I think I need to take control of my body na. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa sa sarili siya. Parang ang sobrang bilis. I am gaining weight every day. I tried a lot of diets, nagjo-jogging po ako almost every day. But years passed, hindi po nag-work. Dito na siya nagdesisyon na magbawas ng timbang. Sinimulan niya mag-research sa internet. Ang kanyang nakita, plant-based diet o yung puro gulay o prutas lang ang kakainin. Nadiscover ko yung plant-based diet at yun yung sinunod ko na puro gulay at prutas lamang. Ayon sa eksperto, ang plant-based diet ay nasa ilalim ng tinatawag na vegetarian diet, kung saan kalakhan ng kinukonsumo ay mga gulay at prutas at iba pang source ng protina. Ang plant-based diet ay ang pagkonsumo ng mga pagkain mula sa plants or fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, and seeds. From the name itself, plant-based meaning kumakain ang diet mo ay majority nanggagaling sa plant. Ayon sa eksperto, hindi lamang gulay o prutas ang pinanggagalingan ng sustansya ng vegetarian diet. May 5 characteristics ang plant-based diet o vegetarian diet. May tinatawag tayong vegan or total vegetarian diet, meaning purely kumakain lang ng fruits and vegetables or galing sa gulay at ine-exclude ang mga animal products kagaya ng dairy and eggs. May tinatawag naman tayong lacto-vegetarian diet. Ibig sabihin, kumakain sila ng dairy products on top of their plant-based or fruits and vegetable consumption. Meron tayong lacto-ovo-vegetarian diet naman na nag-a-add naman ng dairy, eggs or itlog at plant-based products like your fruits and vegetables sa diet. Meron naman tayong pescatarian diet na tinatawag na kumakain ng fish and other seafood on top of their fruits and vegetable consumption. And lastly, meron tayong tinatawag na semi-vegetarian o flexitarian diet na ine-exclude lamang ang red meats pero kumakain po sila ng chicken and seafood. Pero ng kanyang aralin, ang plant-based diet, hindi naman pala kinakailangan maging mahal. Dahil karamihan dito, mapipitas lang niya sa kanilang bakuran. Nasa paligid lang po namin yung mga gulay at prutas. Pwede din po kayong magtanim sa inyong mga bakuran. Noong una, hirap daw siyang na puro gulay at prutas lang ang kinakain, gaya ng kangkong, talong at tofu na madalas niyang isahog sa mga lutuin. Lalo't nasanay siyang puro karne ng manok at baboy ang kinakain. At yung mga adjustment lang siguro ay yung pag-prepare ng mga pagkain. Kunwari, pag Sunday, i-prepare ko yung mga soup, kung ano yung mga uulamin ko for the whole week. Pero tiis-tiis lang daw at makalipas ang 2 linggo, nakita niya na raw agad ang pagbabago sa kanyang timbang. Nagbawas po ako ng timbang at gumaan din po yung pakiramdam ko. And then sabi din nila, parang bumata din po yung itsura ko. And then yung buhok ko, yung skin ko, nag-improve din po ng maganda. At bumilis din yung metabolism ko at bumilis din yung aking digestion. Sa loob ng 10 buwan mula 56 kilos, bumaba raw sa 45 ang kanyang timbang ng pagulay-gulay lang. Masayang-masaya po ako sa result ng aking diet dahil gumaan po yung pakiramdam ko at parang may freedom na po ako. Effective nga ba sa pagbabawas ng timbang kung puro gulay at prutas lang ang kinakain? Nakatutulong naman ang plant-based diet sa pagbawas ng body fat basta mayroon ka ding regular exercise. Since ang plant-based diet ay mataas sa fiber content, meaning nakakabusog ka agad ito, so yung extra serving natin minsan ng pagkain nababawasan dahil nga nafe-feel mo nang busog ka na. Ang positibong epekto ng plant-based diet, binahagi na rin niya sa social media para ma-inspire ang mga netizen na ang pagdidieta di kailangang mahal. Enjoyin nyo lang po yung journey ninyo sa plant-based diet. Kung nais nyo pong maging healthy at magbawas ng sobrang timbang, ito po ay madali lang gawin.
Ang kailangan lang natin dito ay commitment at disiplina. Ngayong araw nga, i-share sa atin ni Yang ang isa sa kanyang mga gulay specialty, ang ginisang dahon ng alugbati. Ang gamit po nating mga sangkap ay kamatis, bawang, at sibuyas, at sili. Meron din po tayong toyo at ang ating dahon na alugbati. Sinimulan niyang igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Tsaka niya inilagay ang dahon ng alugbati. Haluin po natin ng mabuti hanggang 3 to 5 minutes. At pwede din po nating lagyan ng soy sauce. Pag kumulo na po yung tubig, pwede na po nating patayin yung apoy at huwag po nating i-overcook yung dahon. Ito na po ang ating ginisang alugbate. At para makumpleto ang kanyang pananghalian, pinartneran pa niya ito ng atsara. At ito na nga ang ginisang dahon ng alugbati. Masustansya na, mura pa. Basta gulay at prutas, siguradong masustansya yan. Pero, paalala po ng isang nutritionist dietitian, hindi porket mga gulay at prutas lamang ang kinakain, ay siguradong malusog na po ang ating pangangatawan. Posible rin kasing magkaroon ng nutrient deficiency dahil sa kakulangan ng vitamins o minerals sa katawan na pwede hong makuha sa mga animal-based na mga pagkain. Kaya, mainam pa rin syempre daw ang magkaroon ng balanseng pagkain. At tandaan, sa plant-based diet, hindi lang naman basta gulay at prutas lang. May naman tayong plant-based sources na mayroong protein, kagaya ng beans, peas, lentils, and other legumes, some nuts and seeds. So kung mailalagay mo yun sa diet mo at ayaw mo kumain ng meat or other animal-based protein, okay lang na dapat kang mag-add ng mga ganong klaseng plant-based protein sources. Pero ang pinakamahalaga raw bago sumubok sa anumang dieta, kumonsulta muna sa eksperto. Maigi muna na kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian bago sumubok ng diet or kahit pa plant-based diet yan. Pwede naman itong gawin ng lahat, ngunit kung ikaw ay may sakit or buntis or nagpapa-breastfeed or nasa developmental stage, kagaya ng teenagers and yung mga bata natin, kailangan may konsulta muna sa isang healthcare professional para maiwasan natin yung mga nutrient deficiencies. Bukod kasi sa pagbabawas ng timbang, ang mas priority daw dapat ang diet na mainam sa ating katawan at kalusugan. Ang gusto kasi natin ay makapag-establish tayo ng good relationship with food. Ibig sabihin, hindi tayo nagre-restrict ng food or food groups, pero nagdadagdag lang tayo ng mga pagkaing matataas sa nutrients. At gusto natin sustainable ang diet na ito kahit saan man tayo pumunta or may okasyon man. And ang isang diet, individualized siya, meaning no diet fits all. If nag-work ang isang diet na yun sa ibang tao, hindi guaranteed na mag-work din iyon sa'yo. Kaya kailangan kumonsulta tayo sa isang healthcare professional. Ang pangangalaga sa kalusugan, hindi kinakailangan maging mahal. Dahil ang masustansyang pagkain, madalas abot kamay lang natin sa ating bakuran. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Thank you so very much sa muling pagtutok nyo sa amin at sana po may mga natutunan kayong bago this Saturday morning. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkikita-kita pa rin po tayo mula 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan, ang laging number 1, dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Tandaan, ang kalusugan.